Ide-deport na pabalik sa China ang unang batch ng illegal POGO workers na hinuli sa Pasay noong Oktubre. Live mula sa NAIA Terminal 1, may unang balita si Salima Refran. Sam. Maris, 180 nga ng mga Chinese nationals ang ide-deport pabalik ng China ngayong araw. Kasama sila dun sa mga nahuli ng mga otoridad na nagtatrabaho dun sa sinalakay na scam hub na natuklasang may prostitution din at torture chamber pa sa Pasay. Idineklara silang undesirable aliens sa Bureau of Immigration matapos matuklasang wala silang hawak na mga kaukulang visa at permits para sa pananatili at pagtatrabaho sa bansa. 4 na bus na gwardyado ng mga pulis ang naghatid sa kanila dito sa airport. Ginamitan sila ng cable ties bilang mga posas habang naka-trash bags naman ng ilan nilang gamit. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito na ang pinakamalaking deportation ng mga POGO worker ngayong taon. Milyong-milyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa pangangalaga at pagpapabalik sa mga dayuhan sa kani-kanilang mga bansa. Sila yung mga may hawak ng mga computers na dinatna natin dito sa Nasdaq. At yun nga, sila yung mga involved sa cryptocurrency scams, sa romance scams, sa love scams, sa task scams at iba pang online scams na kinasasangkutan ng ito nga ng establishment na ito. Dito sa atin naka-blacklist na sila, hindi na sila pwedeng bumalik dito. At sa China naman, siyempre, kakasuhan din sila doon. Alam mo Maris, unang batch pa lang ito ng mga ide-deport na mga nahuling foreign nationals sa ni-raid na scam hub. May ide-deport ulit sa mga susunod na linggo. Samantala, alas 12 naman ng tanghali, inaasahang lilipad patungong Shanghai sa China ang eroplanong Lulan ang mga dineport na POGO workers. Yan muna ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 1. Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.